pala yung sikat na capital po ng Vietnam is Ben Thanh Market. Sa train pa akong Iskabi. The new playground. Isang Bani Moon Hoa. Good morning guys, and it's our third day here in Ho Chi Minh, Vietnam. And ngayon wala muna tayong itinerary for today, and i-explore lang natin kung ano nga ba ang pwedeng makita dito sa Ho Chi Minh. And guys, time check, it's currently 1:36 PM. Oo nga pala guys, may time difference pala between Vietnam and Philippines. So ang Vietnam pala guys is 1 hour behind from the Philippines. So kung 1:36 PM na ngayon, sa Pilipinas is 2:36 PM. So guys, samahan nyo kung explore natin to, kung ano ba ang pwedeng makita dito kapag nagpunta kayo ng Ho Chi Minh. Gusto ko naman din pala ipakita sa inyo kung ano nga ba yung itsura sa labas ng ating hotel. Ito siya. Ayan guys, kung makikita nyo, ayan yung hotel natin, yung The Noble Swan Wood Park Hotel. Kinaganda dito sa hotel natin is meron na siyang katabing 7-Eleven. Ito. Kung nakikita nyo, ayan. And then meron din siyang katabi dito sa right side na Circle K. Ayun, hindi ko alam kung nakikita nyo. Yeah. Kaya siya tinawag na The Land of Motorbikes kasi napakaraming mga motorcycle dito. Mga nakapark. Ayan. And guys, ayan pala yung sikat na coffee nila. Ako, for me, ang masasabi ko dito sa Ho Chi Minh is napaka-underrated talaga na lugar na to. Kasi unang-una, bukod sa mura siya, pangalawa is napakasarap ng food. Daming mga puno guys, no? Marami ring mga kainan, mga establishment. Meron din pala guys dito Family Mart. Ayan. Yan, ang dami na namang coffee shop. Ayun o, may pangalan na, wait lang, ipakita ko sa inyo. Yan, Percent Coffee. Base sa nabasa ko, na-research ko, kapag tatawid kayo dito, wag na wag kayong hihinto. Dire-diretso lang ng dahan-dahan. So yun ang technique guys. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano tumawid dito sa Ho Chi Minh. And tara guys, tumawid na tayo. Let's go! Basta guys, ang technique, wag kayong wag kayong i-stop. Dire-diretso lang pero dahan-dahan. Napakainit dito guys sa Vietnam. Pero kahit pa paano hindi siya malinsangan katulad sa Philippines. Guys, tingnan nyo naman kung gaano karaming mga motor yan. Yan o. Dami o, mga nakapark. Kung dito sa Pilipinas yan, dami nang nahuli for illegal parking. Yan o. Dami o. And naghahanap pala tayo ng makakainan natin na authentic Vietnamese food. Guys, alam nyo ba, napansin ko dito, kahit na napakaraming motorsiklo, is kung makikita nyo, wala silang top box. Hindi ko alam kung nasa policy ba nila na bawal magkabit ng top box. Kasi guys, kung hindi nyo alam, is nagmamotor din ako. And syempre, di ba, alam naman natin sa Pilipinas na ang daming mga customization ng motorsiklo, may mga top box, ganito, ganyan. Pero dito wala akong makita. Ito yung lugar nyo. Ganda. Pero guys, wait lang ha. Hahanap kasi tayo ng kakainan eh. Ito yung parang circle or rotonda nila oh. Alakad pa rin tayo guys, naghahanap tayo ng pwede nating kainan. Skechers. And guys, another trivia. Alam nyo ba na ang capital ng Vietnam is hindi Ho Chi Minh. So ang capital po ng Vietnam
is Hanoi. So sabi ko, tinanong ko yan sa tour guide ko, bakit Hanoi, hindi Ho Chi Minh? Kasi di ba mas city yung itsura ng Ho Chi Minh. So sabi ng tour guide ko kahapon, kaya daw ang capital ng Vietnam is Hanoi kasi mas naunang naging part ng Vietnam ang Hanoi. Kumbaga, mas matagal siya. And ito kasing Ho Chi Minh is recently na lang. Kaya hindi po Ho Chi Minh ang capital ng Vietnam kundi Hanoi. So, yun yung pagkaka-explain sa akin, tour guide sa akin kahapon. So, shoutout nga pala kay Danny. Thank you so much sa pag-tour sa akin sa mga tourist destination and historical landmarks dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. Ayan guys, tatawid na naman tayo. Kaya sa mga hindi marunong tumawid dyan, kailangan nyo ng kasama, or ang technique dyan sumabay kayo guys sa mga tao. Itatry pala natin yung authentic na pho, or pho nila dito sa Vietnam. Pho Vietnam. Yeah. Diyan tayo kakain. Hi. Just one. For one. Ito pala yung mga menu niya. So kung gusto niyo i-try, ipapakita ko sa inyo and then i-pause nyo na yung video. Order muna tayo and then i-update ko kayo kung ano yung in-order natin. Okay? One this, The buffalo. the four, Yeah. and then one strawberry. What's strawberry? Strawberry, yeah, that's it. Thank you. Dito sa Vietnam pala, mahilig sila sa mga may gulay na parang side dish dun sa food nila. Ito siya. Ayan. Bean sprout, tapos itong gulay-gulay. So, ayan. Pero hindi na natin itatry muna yan guys. So yung talagang pho lang muna yung susubukan natin. And then let's see kung ano nga ba yung lasa niya. Kasi yung bun siya na na-try natin na isang araw, napakasarap talaga niya. And napakalambot yung meat niya. And guys, nandito na pala yung order natin. Ito siya. Hot pot, parang siyang hot pot no, or hot pot talaga siya. Tapos ito, ilalagay ata natin dito sa kumukulo na sabaw. So tara guys, try na natin. Hindi ko alam kung paano siya kainin. Excuse me, I'm going to put it right. Thank you. Silalagay daw natin dito sa kumukulong na. Sobrang malinamnam guys, ang sarap talaga ng sabaw. Ito pala yung ano natin, strawberry na in-order natin. Sarap. Yun guys, tapos na tayo kumain dito sa Pho Vietnam. Ayan siya. Kung nakikita nyo, Pho Vietnam. Ang total pala ng bill natin is 173,000 Vietnamese dong. So, sa peso is nasa 300 pesos din. Medyo, for me, medyo mahal ng konti. Kasi in-order natin isang pho and then isang strawberry shake at saka isang water. So that costs around 300 plus pesos sa pera natin. And guys, ngayon is
maglakad-lakad na ulit tayo and explore natin tong itsura ng Ho Chi Minh. Eto na pala yung sikat na market dito sa Vietnam, ang Ben Thanh Market. Ipapakita ko sa inyo guys. Ayan siya oh. Pero based dun sa mga na-research ko, kailangan yung maging magaling sa mga tawaran or makipag-bargain kasi medyo touristy yung mga presyo dito. So tara, pasukin natin. Mabili dito. So guys, parang ano lang siya, Green Hills sa atin, ganon yung vibes na binibigay niya. And ikutin pa natin isang beses. Yeah, may mga counterfeit na brands na mga bags, yan, mga coffee, tea, fruits. Yan siya. Ay guys, ayun yung gusto kong bago, yung North Face. Pumunta tayo dito sa, ayan, kung nakikita nyo, Saigon Center. So guys, pumunta tayo dyan. Tingnan natin kung ano yung pwede nating mabili. No, sorry. No. Oh, no. No. Sorry. Yan guys, nakapasok na tayo dito sa Saigon Center. And alam nyo ba guys, may kukwento ko sa inyo. Kanina dun sa labas, yung lalaki, tatrayin pa akong iskamin. Kasi parang nakita niyang madumi yung sapatos ko. Tapos sinasabi niya, clean. Sabi ko, no. Pero ini-insist niya na linisan daw yung sapatos ko. So ako, na-anticipate ko na scam to. Kasi pagka pumayag ako na linisan niya, pagbabayarin ako. May tinuro kasi sa kanina, akala ko naman kung ano. Tapos yung pala, yung medyo may madumi ng konti doon sa sapatos ko. Siyempre, normal naman sa sapatos yun, di ba? Nadudumi siya. Tapos ini-insist niya na linisan daw niya. Sabi ko, no. Kaya guys, kaya kapag nasa ibang lugar kayo or nasa ibang bansa kayo, lagi kayo maging alert sa paligid nyo. Kasi minsan, kapag nabigla na lang kayo na, kunyari ganon, pinalinisan nyo na lang yung sapatos nyo, for sure pagbabayarin kayo, no? And then of course, mahal yung isisingilin sa inyo. Kaya guys, be alert. And lagi nyong titignan yung paligid nyo. Akyat pala tayo guys. Dito na tayo sa Saigon Center. And guys, lumabas na tayo sa Saigon Center. Kasi wala naman tayong nabili doon. Nagtingin-tingin lang tayo kung anong meron sa loob ng mall na yon. Pero wala tayong nakita. Guys, try nga natin dito sa The New Playground kung anong meron dito. Tara nga. Pasukin natin. Clothing store siya guys. Guys, mukhang mabubutol tayo dito Ayan siya May mga bags na tinitinda din sila. Mga damit, jacket.
Tingnan nga natin dito sa kabila kung meron pa. Parang gusto ko to. It costs to be a good human. Yung una natin pinuntahan. Ito guys, napili ko. What do you think? Okay ba siya? Parang ang ganda, no? So, ano daw siya? 280,000 Vietnamese daw. Tinatawaran ko eh. Kaso fix na daw yung price. Pero, kamusta guys? Okay ba siya? Not bad, no? Local brand to guys na sa Vietnam. Hello, I'll take this one. Do you accept card? Cash only. Cash only? Okay. Alright. So guys, yan yung nabili natin for 280,000 Vietnamese daw. Local brand siya. Yan, binabalot na ni ate. So, check ko nga guys kung bakit to. Perfect. Kapit nyo. Wait lang guys ha, magbabayad muna tayo. How much again? 200. Oh guys, nakabili na tayo. Guys, dito ko pala siya nabili. Ang pangalan is Birdie. Birdie yung brand. Ito siya. Yan, ayan siya. So, dito ko siya nabili sa The New Playground. I-search nyo na lang sa Google kasi makikita nyo naman yan. Tsaka mga local brand dito. Tsaka gusto ko yung design niya. So kung gusto nyo rin mag-shopping or bumili ng mga damit, dito kayo pumunta. Sa The New Playground. Search nyo lang sa Google. Ito siya guys. Yan, The New Playground. Meron ditong Kong Cafe. So dito muna tayo magstay, mag-chill-chill. Kaso hindi ko alam kung paano aakyat dyan. Dito ata. Kasi Kong Cafe, oh. Sige nga, sa Katinat Building. Sige, tara. Let's go. Guys, another hagdan na naman. Yung sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Yung mga coffee shops dito, yung mga cafe, sa taas pa siya. And then, kadalasan yung elevator hindi gumagana. So, kailangan nyo talagang akyatin. Ayan. Oh, ayan. Kong Cafe. Ito siya. Okay. So, tara. Pasukin natin, guys. For one? For one. Can I go upstairs? Yes. Sorry? Maybe we're full. Is there we're full? Full. Okay. Yeah, I'm good with that. Yeah. Thank you. Puno na daw sa... Hello. Oh, do I need to order now or... Oh, order now. Okay. Bring here, take away. Here. Having here. So guys, ito yung mga pagpipilian. Siguro. Signature is coconut coffee. Signature is coconut coffee. So, okay. I'll take one coconut coffee. Yeah. Would you like anything else? That's it? One coconut coffee, 65,000. Okay. 65,000. Okay. So guys, pause nyo na lang yung video. Kung gusto nyo makita yung mga menu sa Kong Cafe. Naka-order na tayo ngayon ng coconut coffee dito sa Kong Cafe. So kapag pupunta kayo ng Vietnam, for sure, kahit saang part man yan, Hanoi, Da Nang, or Ho Chi Minh, is makikita nyo tong coffee shop na to. Sikat to na coffee shop sa Vietnam. Isa sa mga sikat. So kapag pumunta kayo ng The New Playground,
Yung katabi lang siya. So, pwede kayo mag-chill after nyong mag-shopping. So, kung gusto nyong i-try. Thank you. Yep, thank you. Guys, tumating na yung order natin. Ito siya. Ayan. And guys, paalis na tayo dito sa Kong Cafe. And then, napansin ko guys, ang daming mga mga paintings. So, pakita ko sa inyo. Maganda, no? Ayan pa. Gusto ko sanang bumili, kaso paano ko siya iuwi? Hindi ko naman siya mauuwi guys sa Pilipinas. So nandito tayo sa isa sa mga sikat na kainan ng pho dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. Pho Hoa Pasture. So ito siya. Ayan yung pangalan ng restaurant na to. So sabi sa mga reviews is kapag sinearch nyo to sa TikTok, ito yung una-una lumalabas. So let's see kung talaga bang sikat siya at masarap kumain dito. And ito pala yung yung itsura niya guys. Ayan. Kumbaga parang local restaurant. And then ang in-order pala natin is this combination of kinds of beef, 105 Vietnamese 105,000 dong, and then umorder rin tayo ng spring roll. And then guys, dumating na yung in-order natin. Grabe, sobrang dami. Papakita ko sa inyo. Ayan, ito ang in-order natin guys. Bean sprout, ayan, spring roll, and then itong pho na maraming meat na kasama. And umorder din tayo ng apple juice. So tara guys, itry na natin kung okay ba siya. Titikman muna natin yung sabaw kung masarap ba siya or ano bang lasa. Para siyang mami guys, yung pho, yung lasa niya parang mami. So ngayon lalagyan na natin ang mga condiments. And then lalagyan natin ng bean sprout. So, ayun nga, ang lasa niya is para siyang mami sa atin. Ganun yung kalasa niya. At ayun yung pinakamalapit na lasa niya na madidescribe ko dito sa pho na to. Meron din palang kasamang meatballs. And guys, try naman natin tong spring roll nila. Let's try. Ba, sarap. Guys, tapos na tayo kumain ngayon dito sa Pho Hoa Pasture, and I would say this is far real one of the best pho here in Ho Chi Minh. So kung gusto nyo ding i-try ito, i-search nyo lang sa Google Pho Hoa Pasture, and ito yung itsura niya sa labas. Yan, Pho Hoa Pasture. Puro marirate ko overall is 9/10. So ganun siya kasarap guys. Guys, ngayon naman pupunta tayo sa bilihan ng sikat na banh mi dito sa Ho Chi Minh. Balita ko guys, itong bilihan na banh mi na to is mahaba talaga yung pila. So talagang pinupuntahan siya ng
maraming turista at tao. Dito na tayo ngayon sa sikat na banh mi, bilihan ng banh mi, which is ang Banh Mi Yun Hoa. Ito siya. Ayan. Ito yung price niya pala guys. Kung gusto nyo magkaroon kayo ng idea, i-post nyo na lang. Hi! Thank you. Yan guys, nakabili na tayo ng banh mi. Kung gusto nyo rin itry to, sikat na bilihan ng banh mi to. Search nyo lang sa Google and then type nyo lang Banh Mi Yun Hoa. Ito siya. Andito na ulit tayo sa hotel and kakainin na natin yung banh mi na binili natin kanina. Maubos ko ba to? Tingnan nyo oh. Mas malaki pa sa mukha ko. And guys, yung mga kasama pala sa banh mi na binili natin kanina is ito, pipino, cucumber ba tawag dito? Cucumber. And itong carrots, sibuyas, at saka itong gulay. Tingnan mo ba naman? Mauubos mo ba yan? Pang 3 tao na to. Yung loob pala ng banh mi na to is ganito siya, guys. Yan. So, meron siyang hindi ko alam kung ano to, beef. And then, meron siyang Vietnamese sausage sa loob. Ito, kung makikita nyo. Yan. Ubusin na natin. Yan. Nalagay na natin. So, tara, tikman na natin. Laki. Oh my God. Tama nga yung mga na-research ko. Yung Banh Mi Yun Hoa. Ang sarap niya. May distinct siyang flavor na wala sa ibang banh mi. Sige, try pa natin isang beses. Oh my God. And yung lasa niya, ano siya para siyang yung may flavor dun sa meat niya na nalagyan, hindi ko alam. Secret sauce ata nila yon. Tapos, ang napansin ko, meron din siyang pork floss sa loob ng banh mi na to. Grabe, ang sarap guys. Dito tayo ngayon sa Meraki Cafe, dito sa The Cafe Apartments. So, nag-chill lang muna tayo ngayon dito kasi umuulan. So, magpapatila muna tayo ng ambon. Yeah, salt coffee. And one water. Water? Yeah, okay. Sorry for the time. Yeah, sure, of course. Thank you. And usually guys, ang coffee dito is titikman mo muna yung top niya, then tsaka mo siya i-mix. Yun din ang sabi sa akin ng tour guide ko nung isang araw, si Danny. So every time daw na titikim kayo ng coffee dito sa Vietnam is tikman nyo muna yung nasa top niya and then tsaka nyo siya haluin dun sa pinakailalim. Now guys, try naman nating haluin siya. Ang galing no? Ang weird ng combination nila. Merong egg coffee, meron ding salt coffee. But if you will try to mix it, napakasarap ng lasa. Ang galing nila mag-innovate ng coffee. And alam nyo pala guys na ang Vietnam is the second largest coffee producer sa buong mundo. So kung kayo katulad ko na kahit acidic pero mahilig sa kape or dun sa mga coffee enthusiast or coffee lover, this country is
best or good for you. So you should visit Vietnam. And isa pa napakamura dito. Sobrang mura talaga. And guys, dito na nagtatapos yung video natin. So kung nagustuhan nyo tong video, don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to ring the bell for notification para updated kayo sa mga susunod nating video. Yun lang. Bye! Peace!